Nako, eto, magandang reaksyonan po, mga kabida, po. Ito hong pasabog po ni Senator Amy Marcos po, meron daw incentive package na inaalok daw, mga kabida, po, para dito ho sa mga kongresista, mga kabida, na boboto po ng yes. Okay? Yes, ibig sabihin po, papabor dito ho sa impeachment ni Sara Duterte, mga kabida, dyan po sa plenary po ng House of Representatives, kung saan po ngayong araw po gaganapin po itong botohan po, mga kabida. Okay? Mantakin nyo, ha? Base ho sa kanya hong pasabog po, mga kabida, po. 5 million pesos daw ang inaalok. Okay? Plus meron pa pong 3 million pesos na dagdag daw, na MOOE. Bawat buwan po, mga kabida, po. And, of course, ito po yung pinakamalaki po, mga kabida, 150 million pesos worth of government projects daw, Bawat kongresista yan, mga kabida. Sabi po ni Senator Amy Marcos, na boboto po ng yes. Pero doon ho sa mga boboto po ng no, pasensyahan na po. Kasi posible hong matatanggalan po ng budget, mga kabida. Okay? At kung mamalasin po, magkakaroon daw ng kaso po, mga kabida po. Nako, grabe naman po ito, mga kabida po. Eto, babasahin ko muna, Ito hong post po ng PDP Laban, mga kabida po, In the news, pera kapalit ng boto. Ayan po. Inihayag ni Senadora Amy Marcos na umano'y may inaalok na malaking incentive package sa mga kongresistang boboto ng yes upang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa mensahe ni Marcos sa GMA News, sinabi nitong kabilang umano sa alok ang 5 million pesos cash, dagdag na 3 million pesos buwanang maintenance and other operating expenses o MOE at 150 million pesos na halaga ng mga proyekto. Samantala, ayon pa kay Marcos, ang mga boboto umano ng no ay posibleng mawala ng budget at maharap pa sa mga kasong legal. Ayan. Ito yung sinabi po ni Senator Amy po, mga kabida. Kongs lang ang may offer. Sa senators, no offer. Just under the gun. Ha ha ha. It is the carrot and the stick. Ani Marcos sa mensahe niya sa GMA News. Patuloy namang umuugong ang usapin kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara habang papalapit ang mga susunod na hakbang sa Kamara. Ayun. So yun po, mga kabida, antindi po, nitong pasabog po ni Senator Amy Marcos, po. Okay? Mantakin nyo, ha? Incentive package daw, mga kabida, para ho dito sa mga kongresista. Okay? Na papabor po, boboto po ng yes, okay? Laban ho kay Sara Duterte. Ayan. So, kung ikaw po ay isang sakim na mambabatas po, mga kabida, gusto po ng pera, okay, tatanggapin mo talaga to, Kasi mantakin nyo, 5 million pesos cash yun. Tapos meron pang 3 million na dagdag na MOE, mga kabida. Oh, see? 8 million na lahat. Plus meron pang 150 million worth of government projects. Okay? Kung totoo po ito, mga kabida, doon pa lang sa 150 million, pwede ka nang kumaltas doon, mga kabida. Po. See? So, ito daw yung pang-engganyo daw, mga kabida, doon ho sa mga kongresista na boboto po ng yes. Alright? So, kung wala kang utak at saka umiiral sa inyo yung pagkasakim, mga kabida, okay? May posibilidad na mahawa ka talaga dito, matetempt ka talaga, mga kabida, po. Okay? Kaya nga, ang tanong kasi ngayon, yung pagboto ng unanimous po, dyan sa Committee on Justice, mga kabida, para lang po, may angat itong impeachment proceeding, ni Vice President Sara Duterte dyan po sa plenary. Ito kaya yung rason, mga kabida, 55 out of 55, po. Lahat ng miyembro po ng Committee on Justice, ito, tanong ko lang po ito, mga kabida. Hindi ko sinasabi
na totoo itong sinabi po ni Senator Amy Marcos. Okay, ito tanong ko lang po ito kung yung pagboto ba ng 100% dyan sa Committee on Justice para lang po isulong itong impeachment ni Sara Duterte dyan po sa plenary, ito ba yung rason? Okay? Pangalawa po, mga kabida, okay? Saan po nanggaling itong pera na ito? Sino po ang nag-alok po, mga kabida, po? Wala pong malinaw dito sa sinabi po ni Senator Amy Marcos kung sino po ang nag-alok po, mga kabida, sa pera na ito. Okay? Basta lang po, nung lumabas po ito, mga kabida, bigla hong naglabas po ng pahayag po, ito hong Malacanang Okay? Ito hong si Undersecretary Claire Castro, mga kabida. Ang sabi po niya, mas mainam daw at may kredibilidad kung may ebidensya pong ilalatag ito hong si Senator Amy Marcos. Okay? Bakit ho nagsalita ito hong Malacanang? Okay? Ang pinatutugulan lang po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos ay ito hong House of Representatives na po. Okay? Ibig sabihin ba na may tulong po ang Malacanang ho dito? Kung totoo man po itong sinabi po ni Senator Amy Marcos, mga kabida? Diba? Tanong na po yun. Okay? Kasi po, itong nangyari po ngayon, mga kabida, kung totoo man po ito, wala hong pagkakaiba po ito sa nangyari doon ho sa unang impeachment na inihain po, mga kabida, dyan po sa Kamara de Representante, Okay, naalala ninyo, mga kabida, nung panahon po ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan po ay meron pong naghain po ng impeachment against Sara Duterte. In fact, umabot nga ito sa Senado po, mga kabida, po. Okay? Yung articles of impeachment. Nung unang hakbang pa po ng impeachment proceedings against Sara Duterte, kung saan po ay kumalap ng mga signatures, ang dami hong pumirma po doon, mga kabida. Okay? At sinabi po noon, na bawat pirma daw, meron daw kapalit na halaga po, mga kabida, pondo. Although, dinina ito, mga kabida, ng ilang mga mababatas, pero meron pong umamin po doon Okay? Hindi man po direktang cash po ang binigay, pero budget po bawat distrito, mga kabida, po. Okay? Ang sabi po ng ilan sa mga umamin po, kaya daw sila napilitan, kaya daw sila sumali po sa majority, dahil kung hindi daw sila sumali, mga kabida, mawawalan daw sila ng pondo. Wala daw silang maitutulong doon ho sa kanilang mga constituents po, sa kanilang distrito. Kaya napilitan po silang pumirma, during the time, mga kabida, po. Okay? So, lumabas yung issue na yon, mga kabida, po. Dahil, yun nga, mayroon ng umamin ng mga mambabatas po, mga kabida, po. Ngayon, ito hong pasabog po ni Senator Amy Marcos, mga kabida. Sigurado po ako, todo tanggi talaga. Ito hong mga mambabatas po, Diyan po sa House of Representatives. So, ito, matindi po itong pasabog po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos. Pero mas maganda po talaga, mga kabida, kung meron pong ebidensya na ilabas ito hong si Senator Amy, Kasi, gaya ng sinabi po ni Undersecretary Claire Castro, at that point, sinusuportahan ko po si UC Claire, mga kabida, na maglabas po ng ebidensya ito hong si Amy. Kasi wala hong pagkakaiba ho sa chismis at intriga po, mga kabida. Kung wala hong supporting evidence, ito hong si Senator Amy Marcos dito sa kanyang claim na incentive package para ho doon sa mga kongresistang boboto, mga kabida, pabor ho sa impeachment ni Sara Duterte. Okay? Kasi pwede po itong gawa-gawa lang po, mga kabida. Kung wala hong ilalatag na ebidensya po si Senator Amy Marcos. Ito, challenge po ito kay Senator Amy, dapat ho maglabas po siya ng ebidensya po, mga kabida. Para maisampal po doon ho sa mga mababatas na siguradong tatanggi ho dito, Okay? Mga kabida, magde-deny dito ho sa issue po ng incentive package po, na inaalok po, bawat kongresista na boboto po ng yes. Okay? Sa impeachment ni Sara Duterte, mga kabida. Alam nyo, kawawa po yung mga boboto ho ng no dito, na kung saan po ay
tinatayuan lang po nila yung kanilang prinsipyo, kanilang konsensya, ano, mga kabida, ano po, no? Kasi posible hong mawawalan po daw ng pondo eh. Imagine that, mga kabida. Di ba? So, kung hindi ho sila bibigyan ng pondo, parang diniprive po ng gobyerno yung kanilang mga constituents. Yung mga constituents ng mga mababatas na hindi ho boboto ng yes, ano, mga kabida, sa impeachment ni Sara Duterte. Imagine that. So, malinaw po na politika talaga. Okay? Mga kabida, ano po? See? So, ito, matindi po ito, ano? Kasi, umiiral po ang politika po dito sa Pilipinas, mga kabida, na po. Okay? In the guise ng mga budget po, ano? Mga kabida, na po. Pananakot dun ho sa mga kongresista, okay, na hindi ho susunod sa utos, mga kabida, na po. Okay? Maliban po dyan ho sa budget na yan. Okay? May kakibat pa po, ano, na threat na kakasuhan, ano? Kasi sa latest video po, mga kabida, ni Senator Amy Marcos, ano po? Okay? Involved ho dito yung ombudsman doon ho sa kanyang video. Okay? Kasi daw, ang pananakot daw ay nanggaling daw sa ombudsman, ano? Mga kabida, doon ho sa mga kongresista na buboto po ng no, ano? Kakasuhan daw ng Office of the Ombudsman. Teka muna, okay? Kung wala ka lang man pong ginawang masama po, ano? Hindi ka involved sa corruption, mga kabida, bakit ka natatakot? Okay, kung totoo man po itong sinabi po ni Senator Amy Marcos na kakasuhan daw ng ombudsman yung mga kongresista na hindi ho boboto ng yes, ano? Bakit ka matatakot? Kung wala ka lang man pong ginawa, ano? Mga kabida, nakabulastugan po, ano? Okay? Hindi ka nangurakot. Okay? Hindi ka nanamantala po, ano? Mga kabida, sa inyong posisyon, ano po? Bilang kongresista po, ano? Mga kabida. Di ba? Tayuan po ninyo yung inyong desisyon, ano? Sa pamamagitan po ng prinsipyo po ninyo at saka yung konsensya po ninyo, ano? Mga kabida. Okay? Bumoto po kayo ayon po sa ebidensya. Hindi ho dahil sa pinilit po kayo, dahil tinakot po kayo, ano? Mga kabida, dahil binigyan kayo ng incentives, di ba? Parang binibenta po ninyo yung inyong mga constituents, mga kabida, no? Okay? Dahil yung pagboto po, mga kabida, na hindi po naaayon po sa konsensya, hindi po naaayon po sa ebidensya po, mga kabida, no po. Dahil lang po sa salapi, ano, mga kabida, at dahil natatakot po, ano, mga kabida, no po. Walang pagkakaiba doon ho sa tao po, mga kabida, na sunod-sunuran po, ano, sa mga utos. Okay? So, yun lang po, mga kabida, no? Ang sa akin, okay? Kung totoo man po ito, mga kabida, terrible talaga, no? Wala na hong pag-asa po itong bansang ito, ano po? Okay? So, again, challenge ito kay Senator Amy Marcos, since siya po ay naglabas po ng pasabog po, mga kabida. Naglabas po siya ng expose po patungkol ho sa incentive package para doon ho sa mga kongresista po, ano, mga kabida. Actually, intended daw ito na para ngayong araw po, ano, okay, na botohan po, mga kabida, ano po. Okay, maglabas po siya ng ebidensya po, mga kabida, para meron pong supporting evidence doon ho sa kanyang claim, mga kabida, na po, at bahala na po yung taong bayan na humusga po dito, ano, mga kabida, na po.